Kanor, sinasabi ko na nga ba tamang hinala ko na uuwi ka ngayong araw dito sa atin? Diyos ko naman, Aling Toyang. Nanggugulat naman ho kayo eh. Ay, pasensya ka na iho. Natuwa lang talaga ako kasi pinaunlakan mo ang paanyaya ng espiritong gabay ng mga albularyo. Po? Hindi ko po kayo nauunawaan. Ano pong espiritu ang sinasabi nyo? Alam kong kaya ka nauwi dito ay dahil dinalaw ka ng isang panaginip. At sa pamamagitan ng panaginip ay inutusan ka ng espiritong gabay ng mga albularyo para umuwi dito. Kaya ako nandito kasi alam kong pauunlakan mo ito. Ipinag-utos sa akin ng espiritu na turuan kita. Ay, teka lang ho. Nagpapatawa ho ba kayo? Ako ho, magiging albularyo? Baka po nagkakamali kayo. Wala sa hinagap ko na maging katulad nyo. Pero hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ay nakatadhanang maging katulad namin, Kanor. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Noon pa man, wala nang paniniwala si Kanor sa mga ganito. Dahil siguro sa pangarap niyang maging doktor, kaya mas pinaniniwalaan niya ang siyensya kaysa sa sinasabi ng mga albularyo. Alam ni Aling Toyang na hindi pa pumapasok sa isip ni Kanor ang lahat at naguguluhan ito sa ngayon, kaya nilapitan niya ito at kinuha ang dalawang kamay ng binata. Binasa niya ang kapalaran ni Kanor. Makinig ka, Kanor. Marahil ngayon magulo pa ang lahat dahil kauuwi mo pa lamang. Pero kailangan mo nang magsanay dahil nababasa ko sa iyong mga palad na ikaw ang magliligtas sa marami nating kababayan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan mo sila ililigtas. Ngunit mag-iingat ka din dahil sa pangyayaring ito, maaari kang mawala o mawalan ng mahal sa buhay. Po? Sige, bibigyan kita ng sapat na panahon para makapagdesisyon. Sa isang buwan babalik ako dito upang alamin ang iyong sagot. Natulala si Kanor. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya at tatanggapin ang mga sinasabi sa kanya o babalik na lang siya sa Maynila para kalimutan ang lahat at magtrabaho ulit para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Ilang araw din siyang nanatili sa kanilang probinsya at sinulit ang kanyang bakasyon, kapiling ang kanyang mga kapamilya. Samantala, habang naroon siya, ay may nangyaring di inaasahan. Biglang nagkasakit ang kanyang ina at ang kanilang bunsong kapatid. Dinala nila ito sa ospital upang mapatingnan, ngunit hindi masabi ng mga doktor ang pinagmula ng sakit ng dalawa. Kaya naisip ng tatay ni Kanor na ipatingin ito sa albularyo. Dinala nila ito kay Aling Toyang at nalaman na pinaglalaroan daw ito ng duwende ayon sa ginawang pagtawas. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos matingnan ni Aling Toyang ang ina at kapatid ni Kanor, bumuti ang kalagayan nito. Matapos gumaling ng kanyang ina at kapatid, napag-usapan ng kanilang pamilya na subukan ang sinasabi ni Aling Toyang. Pag-isipan mo na kang inaalok sa iyo ni Aling Toyang. Wala namang mawawala sa iyo. Pero tay, malaki ang mawawala sa atin. Paano yung trabaho ko? Paano yung pangkain natin? Huwag mo kaming alalahanin. Alam mo anak, maswerte ngayon ang ating ani. Hindi na tayo magugutom. Pero hindi po pang matagalan ng swerteng sinasabi ninyo. Kailangan po nating kumayod lalo na't may dalawa po akong kapatid na nag-ieskwela pa. Ayaw mo talaga. Ayaw mong gumamot tulad ng iyong pangarap dati. Pangarap ko maging doktor, tay, at hindi ang maging albularyo. Pero diploma lang naman at uniforme ang magiging pagkakaiba ninyo. Yung dati mong hangarin na makapanggamot ng libre at makatulong sa mga mahihirap na pasyente, magagawa mo din yon bilang isang albularyo. Hindi po magkatulad ang pagiging albularyo at isang lisensyadong doktor, tay. Ang mga doktor ay nirerespeto, pero ang mga albularyo, madalas pagtawanan ng mga hindi naniniwala. Kung ayaw mo, ayos lang naman. Wala na ako magagawa kung nakapagdesisyon ka na. Kaya lang sabi mo totoo naman ang sinasabi ni Aling Toyang tungkol sa panaginip. Walang kahulugan ng panaginip na yon. Hayaan na po natin. Makalipas ang halos isang buwan, ay sinadyang puntahan ni Aling Toyang ang kanilang bahay.
Katulad ng sinabi nito, ay tinanong nitong muli ang kasagutan ng binata. Bagamat inaasahan na ng kanyang ama na tatanggihan niya ito, ay nagulat naman ito sa isinagot ng kanyang anak. Sige po, tinatanggap ko ang alok ninyo. Pero sasabihin ko na po kagad sa inyo na wala po talaga akong alam sa ganito mga bagay Paano po bang gagawin ko? Ay huwag ka mag-alala. Nandito ako para gabayan at turuan ka. Basta ba handa kang matuto at isa puso mo lahat ng ituturo ko sa iyo? Sige po. Eto, gamitin mo muna ito. Isa itong anting-anting. Isuot mo ito sa iyong katawan at huwag nang aalisin. Yabang tinanggap mo na ang tungkuling ito, ay magiging lapitin ka na ng mga nilalang na makakaliwa. Tutoksohin ka ng mga itong umanib sa kanilang masasamang gawa. Ang agimat na ito ang magtataboy sa kanila, at ito na rin ang magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas sa iyong panggagamot. Tinanggap nga ni Kanor ang pagtuturo ni Aling Toyang. Dahil doon ay inihanda niya ang kanyang sarili sa pagsasanay. Halos araw-araw ay naroon sa kanilang bahay ang matandang babae upang turuan at gabayan siya sa pagsasanay. Kabilang sa mga itinuro niya ay ang paggamit o pagbabasa ng tawas. Itinuro din ito ang paggamit ng mga halamang gamot at orasyon. Pagdating ng aspetong gamutan, ay madaling natuto ang binata dahil likas na talaga sa kanya ang may kagustuhang makapanggamot ng kanyang kapwa. Lumipas ang isang taon, sa edad na 31, naging albularyo siya sa tulong ni Aling Toyang. Gumawa sila ng sarili nilang kubo upang gamiting silid-gamutan sa tabi ng bahay nila Kanor. Sa kanyang panggagamot, lagi niyang kasama si Aling Toyang. Tandem sila kung manggamot. Ngunit isang araw ay agad napansin ni Kanor na tinanghali na ang matanda. Labis niya yung ipinagtaka dahil sa tagal ng pagsasama nila bilang mga albularyo ay hindi pa nahuli sa oras ang matanda. Nor! Nor! Oh, bakit po itay? Bakit para kayong hapong-hapo at mukhang kinakabahan sa itsura ninyo? Napalita mo namang patay na si Aling Toyang. Ho? Patay na? Bakit? Anong nangyari? Kalakas-lakas lang nun kahapon Kasama ko pa nga yun na nanggagamot dito Wala pang makapagsabi kung ano ay kinamatay niya. Basta nakita na lang daw ng anak nito na nakahandusay si Aling Toyang sa labas ng bahay nila. Gusto ko po siyang makita, itay. Samahan po ninyo ako. O siya, tara na. Pagdaan ko kanina doon nakita ko nang naayos na ang burol na matanda Agad na tumungo sila sa bahay nila Aling Toyang upang silipin ito. Ngunit sa pagsilip niya sa kabaon, hindi si Aling Toyang ang nakita niya kundi isang mahabang putol na bahagi ng puno ng saging. Naalala niya ang itinuro ni Aling Toyang sa kanya. Ibig sabihin daw nito ay maaring buhay pa ang tao na ito at maaring may kinalaman ng mga engkanto o di naman kaya ay mga itim na nilalang ang maaring tumangay sa matanda. Bigla niyang nahaplos ang kanyang anting-anting. Naalala niyang ipinamana na sa kanya na matanda ang agimat nito, kaya sigurado siyang yun ang dahilan kung bakit nakuha ng mga ito ang kanyang guro. May sasabihin po ako sa inyong lahat. Ang pinaglalamayan nyo ay hindi si Aling Toyang. Isa lamang itong puno ng saging. Kung sinasabi mo, iho, ulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang bangkayan ni Toyang? Saka na imbalsa mo na yan. Ano, ipaliwanag mo nga sa akin. May kakayahan po ako makakita ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mga pangkaraniwang mata. Maniwala kayo sa akin. Hindi ito si Aling Toyang. Ibabalik ko sa inyo ang aking guro. Hahanapin ko siya. Mukhang nakihiraan na yata ng bayad itong anak ni Mariana. Kawawa naman. Mawalang galang na po, Tatang. Hindi po totoo ang sinasabi niyong nasisiraan ho ako ng bait. Ako po ay naging isang mabuting estudyante ni Aling Toyang sa panggagamot. Kaya nga ho ako nagmamalasakit sa kanya at sa kanyang mga kapamilya. Malaki ang naging impluwensya ng matanda sa akin sa pagiging albularyo ko. At hindi magkakaroon ng katuturan ang lahat ng natutunan ko sa isang pinakamagaling na albularyo dito sa atin kung di po ako gagawa ng paraan para mailigtas siya. Hindi nakaimik ang matandang lalaki sa sinabing yon ni Kanor.
may ibang tao na naniwala sa kanya. Ngunit ang mga anak at ibang mga kamag-anak nito ay nahati rin sa dalawa. Merong naniniwala at meron namang hindi at tinalikuran ang inaalok na tulong nito. Agad niyang kinumbinse ang mga taong naniwala sa kanya bagamat iilan lamang ito. Isinama niya yun sa gitna ng gubat. Ang tanging dala niya ay ang ipinamanang anting-anting, lakas ng loob, mga maiingay na bagay at ang kanya mga natutunang orasyon. Nang marating nila ang gitna ng kagubatan ay kaagad nakaagaw ng pansin niya ay ang pinakamalaking puno na naroon. May kakaibang puwersang bumabalot sa paligid ng puno. Agad siyang nagsunog ng kamanyang at nagsimula silang magputunog ng mga maiingay na bagay. Sinimulan niya ang pag-uorasyon. Walang tigil silang nag-iingay sa pag-asang maibalik ang matandang albularyo. Huwag tayong titigil mga kasama! Medyo malakas ang ating kalaban. Talaga namang ayaw pakawalan si Aling Toyang. Sinasabi ko na nga ba't nagsasayang lamang ito ng oras mga kasama? Kahit estudyante ito ni Toyang, wala ito sa kalingkigan ng ating butihing albularyo. Hindi ako naniniwala sa bata nito. Nilalapastangan lamang nito ang labay ng aking kaibigan. Kaya magtigil ka na bata sa larong ginagawa mo. Bakit pa ho ba kasi kayo sumama, tanda? Sinabi ko na kaninang magpaiwan ka na, hindi ba? Gusto niyo ba na makipagkasundo ko sa Engkanto at ikaw ang pamalit ko kay Aling Toyang? May nabuhok kang bata ka. Bastos! Wala ho akong ginagawa sa inyo. Mas lalong hindi ko po kayo binabastos. Huwag ho kayong gumawa ng istorya. Saka nagsasabi lamang naman po ako ng totoo eh. Ang lagay po ba kayo lang ang may karapatang magsalita sa akin ng hindi maganda? Kaya nga naman po, Lolo. Hindi naman kasi tama na hindi pa natatapos ang ritual na isinasagawa ni Tiyo eh. Agad mo na siya pinangungunahan eh. Huwag po kayong nasasanay na dahil kayo ang matanda kayo ang palaging tama. Kabat isa ka pa. Bakit ka nandito sa gubat ang bata-bata mo pa? Alam ba ng mga magulang mo na narito ka at nakikiusyoso? Naku, huwag po ninyo akong ini-small porket bata ako at maliit. Kaya ko pong umarap sa laban kung sakali magkaroon ng gulo dito. Kayo po, kaya niyo po bang tumakbo ng mabilis? Mga bastos na kabataan nito Mga walang bait sa sarili. Walang modo. Sunod-sunod na asik ng matanda sa kanyang mga kasamahan. Lumipas ang ilang minuto nilang pagbabangayan at ingay ay narinig nilang may biglang kumalabog sa lupa. Nang kanilang tingnan ay si Aling Toyang na sapo-sapo nito ang tila nasaktang balakang. Nahulog ito mula sa itaas ng malaking puno. Dahil doon ay marami na agad ang humanga kay Kanor. Kinilala nila ang binata na isang magaling nangang albularyo kahit kauumpisa pa lang nito sa panggagamot. Napangangan naman ang mapanghusgang matanda. Hindi ito makapaniwala sa kanilang nakita sa biglaang paglitaw ng inaakala nilang patay ng matanda. Magaling ka na talaga, Kanor. Handang-handa ka na para maging isang tunay na albularyo. At dahil po yan sa tulong nyo, Aling Toyang. Ano ho ba ang ginagawa nyo? Bakit po naman kayo sumama sa Engkanto? Abay, ewan ko sa lecheng engkanto na yon. Ika ba naman sa akin ako'y may asim pa, kaya isasama ako sa kanyang kaharian. Gagawin daw niya akong rain. O Toyang, ano ba naman yung sinasabi mo? Abay, kilabutan ka nga. Kaya tanda na lumalandi pa. Ba't bakit ka nandito matanda na mapakla? May ambag ka ba sa pagkakaligtas ka? Ay naku, wala po. Ang ginawa lang niyan dito ay magdadadakdak at sabing kalokohan lang ang aming ginagawa sa pagliligtas sa iyo. Lintik ka talaga, matanda ka. Wala ka nang ginawang matino sa buhay mo. Tumatanda kang walang pinagkatandaan. Agad ay namulot ng sanga si Aling Toyang at hinambalos nito ang tawa ng tawa na si Mampilo. Bagamat palagi itong kumukontra sa mga gawain ng mga albularyo, ay totoong espesyal sa kanya si Aling Toyang dahil sila ay magkababata at dating naging magkasintahan. Lingid sa kaalaman ng lahat
na nagkaroon sila ng relasyon ngunit nagkahiwalay noong kabataan nila dahil mas pinili ni Aling Toy ang sundin ang utos ng kanyang mga magulang. Hindi na rin sila nagkatuluyan dahil iba na ang napangasawa na matandang babae. Samantalang ang matandang lalaki naman ay tumanda ng binata. May ibibigay ako sa iyo. Ano po yon? Isa itong bagong medalyon na nakuha ko mula sa daigdig ng mga engkanto. Mabisa ito. Kaya ka nitong bigyan ng lakas at liksi sa pakikipaglaban. Bagong medalyon po ito? Oo. At ipinagkakaloob ko sa iyo ang medalyong yan dahil ikaw ang itinadhana ng espiritong gabay. Aling Toyang, sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga itinuro niyo sa akin. Walang anuman, iho. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumawig ang kaalaman ni Canor sa panggagamot. Ang kanyang tahanan ay naging tanggapan ng mga taong may iba't ibang uri ng karamdaman. Mula sa simpleng sipon hanggang sa mga sakit na hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Marami rin ang humihingi ng kanyang payo ukol sa mga problema sa buhay. At hindi rin mawawala ang mga pumupunta para humingi ng tulong laban sa mga masasamang espiritu at engkanto. Naging kilalang manggagamot siya, hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa mga karatig na bayan. Isang araw ay may isang ginang na bigla na lamang kumatok sa kanyang tirahan at nakiusap sa batang albularyo na tingnan ng kanyang anak na may sakit. Nilalagnat ang bata at may mga di maipaliwanag na marka o rashes sa katawan nito. Labis na nag-aalala ang ginang sa kanyang anak, lalo pa at wala umano silang pera para makapagpatingin sa doktor. Siya ay si Aling Pasing. Ano ho bang nangyari sa kanya, Aling Pasing? Saan ho ba nagsusuot itong bata? Abay, napakabata pa ho ng inyong anak . Dapat hindi po ninyo hinahayaan na malayo sa inyong tabi. Mahirap na po ang panahon ngayon. Maraming panganib na nag-aabang sa paligid. Agad nitong kinuha ang dalawang hindiliit ng bata at kanyang pinagtabi. Tiningnan niya ang dalawang palad ng bata at tama nga, may sanib ito. Isinagawa ni Mang Canor ang pagtawas gamit ang tubig at dalawang may sinding kandila. Pinatulo ni Mang Canor ang kandila sa tubig habang sinasabi ang buong pangalan ng anak ni Aling Pasing. Sinasabi ko na nga ba at nabate ang anak niyo ng mga duwende. Inilagay niya sa isang papel ang tawas at ibinigay ito sa kanila. Dinasalan niya ang bata at binigyan ng proteksyon. Sinabihan niya silang bumalik kung may nararamdaman pa itong kakaiba. Makalipas ang ilang araw, bumisita ulit sila. Akala ni Mang Canor ay hindi gumagana ang orasyon niya. Pero ang sabi nila ay pumunta lamang sila upang magpasalamat at ipatingin kung nandun pa rin ang sapi ng bata. Wala na po, Aling Pasing. Awa ng Diyos pinatawad na siya ng duwende. Basta, wag na lang pong hayaan na maglilikot ang bata Sumang-ayon sa kanya si Aling Pasing. Agad itong nangako kay Canor na pagbubutinan nito ang pagbabantay sa kanyang batang anak. Muli ay pinatunayan ng batang albularyo ang kanyang angking galing dahil sa mabilis na paggaling ng bata. Mas lalo siyang nakilala at mas lalong dumami ang naniniwala sa kanyang kakayahan. Bagamat unti-unti na siyang nakikilala, ay hindi pa rin nagpapabayad si Canor. Tanging mga donasyon lamang ang kanyang tinatanggap at yun ang kanyang ginagamit na pambili ng kandila, langis at iba pa na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Ito'y alinsunod na rin sa bilin ni Aling Toyang na huwag siyang tatanggap ng anumang bayad upang sila ay di malasin at hindi magalit sa kanila ang espiritu nilang gabay at tigabulong na tumutulong sa kanila. Patuloy ang kanilang tandem ni Aling Toyang sa panggagamot. Isang araw, dumating sa kanya ang isang batang babae na si Lina. Dala ng kanyang ina. Ang bata ay may kakaibang karamdaman na hindi kayang gamutin ng doktor sa bayan. Namumutla at laging nilalagnat si Lina. At sinasabi ng kanyang ina na tuwing sasapit ang gabi ay kinakabahan ng bata at hindi makatulog dahil sa mga kababalagang nangyayari sa kanilang bahay.
Inamin ng ina ni Lina na nakakita siya ng anino ng isang malaking aso na may pulang mata sa kanilang bakuran isang gabi. Kasabay ng paglala ng sakit ng kanyang anak. Nakiusap ang ginang kay Kanor na paggalingin din nito ang kanyang anak katulad ng pagpapagaling niya sa anak ni Aling Pasing. Tiningnan ni Kanor si Lina. Nakita niya sa mga mata ng bata ang takot at pagod. Alam niyang hindi ito karaniwang sakit lamang. Huwag kang matakot, Lina. Magtiwala ka sa akin, ha? Papagalingin kita. Tutulungan kita. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan nating magsagawa ng ritual upang palisin ang masamang espiritu na nagpapahirap sa'yo. Marunong ka ba magdasal? Agad namang tumango ang bata. Kailangan lagi ka nagdarasal sa gabi, ha? Para hindi ka nalalapitan pagkatapos natin silang palisin ngayon. Tumango ulit ang bata bilang tugon sa sinabi ni Kanor. Sa gabing yon, nagsagawa si Kanor ng isang ritual. Gumamit siya ng mga halamang gamot at mga anting-anting na ibinigay ni Aling Toyang. Sinindihan niya ang mga kandila at nagdasal ng mga orasyon. Habang isinasagawa ang ritual, naramdaman ng lahat ang bigat ng hangin at tila may presensyang nagmamasid sa kanila. Huwag ka matakot. Kailangan natin ipakita na hindi tayo natatakot sa kanila. Gawin natin ito para sila ang masindak at matakot sa atin. Nagpatuloy si Mang Kanor sa kanyang mga dasal at orasyon hanggang sa maramdaman nilang parang lumipas ang bigat ng hangin at nagbago ang paligid. Nawala ang malamig na simoy ng hangin at naging maaliwalas muli. Nang matapos ang ritual, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Lina. Lumipas ang ilang araw at tuluyang gumaling ang bata. Tulad ng inaasahan ay napagaling din ni Kanor ang bata. Hindi lang maintindihan ni Kanor noon kung bakit mga batang paslit ang palaging nadadala sa kanya dahil sa iba't ibang karamdaman, mapapisikal man o espiritual. Madalas ay mga nasaniba ng mga di niya matukoy na nilalang. Maski si Aling Toyang ay di rin niya matukoy kung anong klase ng nilalang ang kanilang kinakalaban. Isang gabi, nagliliwanag ang kalangitan dahil sa liwanag ng buwan. Ang kapaligiran ng ginubatan ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Walang marinig maski mga kahol o alulong ng aso. Wala ring huni ng mga kulisap at panggabing ibon. Ramdam na ramdam ni Kanor ang mabigat na simoy ng hangin dala ng katahimikang yon. Naging mapagmatsyag siya sa paligid. 12:00 na madaling araw, habang inihahanda niya sa kanyang maliit na kubo ang kanyang mga ginagamit sa panggagamot, ay may mga narinig siyang tinig ng isang babaeng humihingi ng tulong. Agad niyang iniwan ang kanyang ginagawa at lumabas ng kubo. Dala ang kanyang lampara na gawa sa gasera. At sino naman kayang taong gumagala pa sa ganitong oras? Sa kanyang paglalakad patungo sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya si Mampilo na kasama ang pamangkin. Kanor, tulungan mo kami. Bakit to, Mampilo? Ano nangyari? Bakit kayo napasugod dito? Nakita kami ng aswang palapit sa likod bahay namin. Tulungan mo yung kapitbahay namin. Huwag yun ang punteriya ng aswang. Kanina pa yun babalik-balik doon eh. Nakakatakot. Sigurado kayong aswang yung nakita niyo, Mampilo? Matanda lang ako pero hindi ako bulag. Tonto. Dalian mo at baka mamaya hindi na natin abutang buhay yung buntis. Idilikas ko muna itong pamangkin at anak niya. Saan ba sila ligtas? Dito na lang po sa bahay. Kargado po ito ng mga dasal at proteksyon, kaya hindi ito agad-agad na mapapasok ng anumang klase ng aswang. Halina po kayo. Na. Bilisan mo ka, wala na tayong maabutan doon. Oho, Mang Pilo. Nariyan na. Sandali lang at ihatid ko muna sa kubo itong pamangkin mo. Tuloy kukunin ko ang buntot pagi at pangontra. Bumalik si Kanor sa kanyang kubo at kinuha niya ang mga gamit pangontra. Tinawag din niya ang mga kabaryo nila na pwedeng makatulong sa kanila. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpatalo.
Ang kaligtasan ng kanyang mga kabaro ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Kasama ang ilang mga naniniwala sa kanya, nagmadali silang pumunta sa sinasabing bahay ni Namang Pilo. Pagdating sa lugar na yon ay kaagad niyang pinagmasdan at sinuri ang kapaligiran. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya sa hangin. Naririnig din niya ang babala ng espiritong tumutulong sa kanya. Mag-ingat kayo mga kasama. Tuso at matalino ang mga aswang. Bukod sa may angkin silang lakas na di tulad sa pangkaraniwang tao lang, hindi rin sila basta-basta. Bullshit naman kasi. Bakit nagkaroon ng mga ganyang nilalang dito sa atin? Abay mga perwisyo. Ginagambala nilang tahimik nating baryo. Dahil liblib ang ating baryo, hindi po natin maiwasan na panahanan o di kaya ay salakayin tayo ng mga aswang. Pero huwag po kayo mag-alala. Sa pagtutulungan natin, mapupuksan natin ang mga yan. Habang binabantayan nila ang paligid, biglang lumabas ang isang nilalang na may mahabang buhok at sobrang gulo. Merong itong pakpak na katulad sa isang malaking paniki. Nakakatakot ang anyo nito, lalo't kalahati lamang ang kanyang katawan. Naglagay si Mang Kanor ng mga proteksyon sa paligid ng bahay gamit ang mga halamang may matapang na amoy at mga langis na may basbas. Sinimulan niyang bigkasin ang mga sinaunang orasyon upang palakasin ang mga proteksyon. Lumayas ka sa baryong ito. Tantanan mo ang buntis. Dahil kung hindi mo ako susundin, sinisigurado ko sa iyong aswang ka, may kalalagyan ka sa akin. Mapipilitan akong kalabanin ka. Ngunit imbis na umalis ay pinagtawanan lamang siya ng aswang. Sa palagay nila, dayo ang aswang na yon kaya't di nito kilala si Kanor. Hindi to takot sa binatang albularyo. Sinabi pa nitong wala siyang laban sa kanya dahil isa siyang mabangis at malakas na nilalang ng dilim. Agad niyang sinubok ang lakas at kakayahan ng mga taong nakapaligid at nakahandang labanan siya. Isang kaibigan ni Kanor ang nasugatan nang bigla itong sumugod ng kahit na sinong maaari niyang biktimahin. Nang magawa niya yon, ay muli na naman itong dumapo sa itaas ng bubong ng buntis. Pumalingaw-ngawang malakas na tili ng taong naroon sa loob ng kubo. Sa ngalan ng mga ninunong albularyo at ng espiritong bantay, iligtas niyo po kami sa mga panganib na dulot ng nilalang na gusto mambiktima ng aming mga kababaryo. Dasal ni Mang Kanor habang hawak-hawak ang anting-anting. Pagkatapos siya magdasal, ay naramdaman niya ang kakaibang liksi at lakas na binigay sa kanya ng kanyang medalyon. Dahil doon, ay nilapitan niya ang manananggal at sinimulang abutin ito sa itaas. Subalit dahil mataas ang bubong ng kubong yon, ay hindi niya malatigo ng hawak na buntot pagi. Dumakot siya ng asin na kanyang baon at sinimulang hagisan ng kalaban. Ngunit maliksi at mabilis din ito. Naiilagan nito ang kanyang binabato. Nawala ang atensyon ng binata nang kinausap siya ng batang si Buboy. Hindi niya kagad napansin ang pagsugod sa kanya ng aswang. Pinuntiryan nito si Kanor. Mabuti na lamang at agad na kumilos si Mampilo at mabilis na lumapit ito sa kinatatayuan ng binatang albularyo. Nataga niya sa braso ang sumusugod na aswang. Dahil doon ay lumipad ito palayo. Sumisigaw ito dahil sa natamong sugat mula sa itak ng matanda. Ganyan ba ay pinagmamalaki mo kakayahan mo, Kanor? Yan na ba ang turo sa iyo ni Toyang? Weh! Mamamatay ka na hindi mo ba napapansin? Hindi ko po nakita dahil ang atensyon ko ay nasa batang si Buboy. Pero salamat po sa inyong pagliligtas sa akin, Mampilo. Tatanungin ko pong utang na loob ang inyong pagliligtas sa akin. Walang kwentang albularyo. Mahina! Ewan ba't ikaw ang ginawang tagapagmana ng karunungan ni Toyang? Kayong ordinaryong binata ka lang naman. Mahina! Hindi na nagbigay ng sagot ang binata sa tinurang yon na matanda sa kanya. Bagamat alam niyang matagal nang walang bilib sa kanya ito, ay iginagalang pa rin naman niya ang opinyon nito. Mula sa simula. Hindi naman siya nabigla lang sa sinabi nitong tatanawin nitong utang na loob ang pagkakaligtas sa kanya. Mas lalong naging agresibo ang manananggal.
inuuna nito ang inaakala niyang may mga mahihinang pangangatawan. Gayon din ang mga alam niyang natatakot sa kanya. Kaya naman naging matagumpay ito na masugatan at masaktan ang ilang mga taga-baryo. Mas naging mabilis ang bawat kilos ng manananggal at lahat ng naging atake nila ay kanyang naiwasan. Mabilis ding humilom ang sugat nito sa braso ng dahil sa itak ni Mampilo. Nagamot niya ito kaagad gamit ang kanyang laway. Tito Kanor, nakita ko na po yung kalahati niyang katawan. Ano pong gagawin ko? Sigaw ng batang si Buboy, edad 11 taong gulang. Ito ay pamangkin ni Kanor na siyang nagsisilbi sa kanyang kanang kamay sa tuwing siya ay may ginagamot. Tiningnan ni Kanor ang manananggal at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Mabilis itong lumipad patungo doon kaya sumigaw siya sa pamangkin. Buboy! Lagyan mo na asin yung ibabaw ng putol na katawan at wiskan mo ng langis na bigay ko sa'yo! Bilisan mo! Sigaw ni Kanor habang tumatakbo upang pigilan ng manananggal. Naging mabilis ang kilos ni Kanor, ngunit nasasabayan naman ito ng aswang. Hindi niya nagawang pigilan ang manananggal at narating nito kaagad ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Hindi! Ano ba naman? Sayang naman oh! Ngunit sa kabila ng panghihinayang ni Kanor ay napansin niyang nakangisi ang kanyang pamangkin at naging palipat-lipat ang tingin nito sa aswang at sa kanya. At bakit ka naman tumatawa, Buboy? Anong nakakatawa? Pasensya na po. Natatawa po kasi ako dun sa aswang eh. Akala niya panalo na siya kasi nauna siya sa akin. Ang hindi po niya alam eh. Akala ni Mang Kanor ay wala na. Talo na sila at hindi na matatapos ang kanilang tunggalian. Ngunit nagawa na pala ng pamangkin niya na si Buboy ang pagsasaboy ng asin at langis bago pa nito isigaw sa lahat na nakita niya ang kalahating katawan ng aswang. Ngunit bago nalagutan ng hininga ang nasabing manananggal ay nagbitaw ito ng isang babala. Aniya ay hindi titigil ang mga kasamahan niyang aswang hanggat hindi siya naipaghihiganti. At paano naman nila malalaman na dito ka sa amin napaslang? Tinatakot mo kami pero patawad ah. Ang mga tao dito ay matatapang at hindi natatakot sa mga katulad nyo. Sa isang iglap ay may narinig silang isang malakas na huni ng isang ibong wakwak. Ang ibong wakwak ay ang alagang ibon ng isang aswang. May taglay itong mahika na tumutulong sa pambibiktima ng kanyang Panginoon. Kapag malakas ang huni nito, ibig sabihin ay malayo pa sa kanyang biktima ang aswang. Ngunit kapag mahina ng tunog ng ibong wakwak, ay nasa malapit na ang amo nito at anumang segundo ay mambibiktima na ito ng tao. Isang mahina ngunit pagak ang tawang pinakawala ng babaeng manananggal. At bago ito nalagutan ng hininga, kaagad niyang sinabi na ang mga tao sa baryong yon ay totoong mga nganib na sa kamay ng mga aswang. Natalo nila ang manananggal. Natapos na ang laban. At sa gabing yon ay pinatunayan ni Kanor at ni Buboy at ng mga taga-baryo na may lakas sila kapag nagkakaisa. Na kaya nilang humarap at pumaslang ng aswang basta't sila'y nagtutulungan at sama-sama. Kagad na dinala sa kubo ng binatang albularyo ang mga sugatan. Sa pagkakataong yon ay nagising na rin si Aling Toyang at tumulong ito sa panggagamot ng mga nasaktan. Dahil sa nangyaring yon, ang mga tao sa baryo, pasado 6:00 pa lamang ng hapon ay nasa kanika nila ng mga tahanan. Wala nang nagpapaabot ng dilim sa lansangan. Halos lahat ng mga kabahayan ay sarado na ang bawat pintuan at bintana. Pinapakain na nila ang kanika nilang mga anak para maagang makatulog. Naging alerto sila. Ang bawat tahanan ay may mga nakahanda na rin mga pananggalang laban sa inaasahang pagganti ng mga aswang. Naglagay sila ng mga matitibay na kahoy na nakaharang sa pinto at nagsasaboy na rin sila ng asin sa bubong at sa silong. Sa bawat bintana ay nakasabit ang mga tali ng bawang. Nakahanda rin palagi ang matatalim na itak na panlaban ng mga magtatangkang pasukin ang kanilang bahay. Sa gabi naman ay rumoronda na ang mga lalaki. Pasado 10:00 kapag lumalabas sila para makapag-ikot-ikot sa buong paligid. Bawat grupo ay di bababa sa bilang na 10.
Nagbantay sila sa baryo para makapaghanda kung sakaling sasalakay nga ang mga aswang nakakampi ng manananggal. Lahat sila ay alisto at panay ang tingin sa paligid kung merong aswang na nasa anyong hayop o kung merong aswang na lilipat. Bihira naman. Paano naman natin malalaman kung may nagpapanggap na pala ditong aswang? Ano na, Kanor? Kaya mo naman ang galing mo dito. Abay noong nakaraang pagpatay sa manananggal mas magaling pa sa'yo yung pamangkin mo. Siya naman talaga at hindi ikaw nakapuksa sa manananggal. Hindi ikaw na self-proclaimed albularyo kuno pero ang hina-hina naman. Kulang pa sa utak. Palibhasa drop out. May nagawa po bang kasalanan ng tiyo ko sa inyo, Mampilo? Huwag mo nang patulan, Buboy. Dapat mong isipin na mabuting asa lang maging mabait sa matatanda. Ay, loko ka! Ako bang sinabihan mo matanda? Hoy! Kung di dahil sa akin, patay ka na ngayon! Kung hindi kita iniligtas sa manananggal na yon, baka inuuod ka na sa ilalim ng lupa! Napakamot na lang ng ulo si Kanor. Alam naman niyang may katotohanan ng sinasabi na matanda. Alam niya sa kabila ng lahat ng tulong at nagawa niyang pagpapagaling sa mga may sakit sa kanilang baryo at sa karatig na lugar, ay hindi pa rin magbabago ang imahe niya sa nag-iisa at bukod tangi na umaayaw sa kanyang mga nagawang kabutihan sa kapwa. Numero 1 tagapuna at walang masabing maganda sa kanya. Hayaan po ninyo, Mampilo. Darating po ang araw na makakabawi po ako sa inyo. At mapapatunayan ko pong karapat-dapat ako na maging estudyante ni Aling Toyang. Hindi po sayang yung oras na ginugol niya sa akin. Papatunayan ko po sa inyo yan. Ay nako, puro ka lang salita, pero wala kang gawa. Tama naman po kayo Na-drop out ako sa pag-aaral ko bilang doktor. Kasi hindi kaya ng mga magulang ko ang gastos dahil tulad nyo ay mahirap lang din ang aming pamumuhay. Pero mas pinili ko po na tahakin ang buhay ng pagiging albularyo. Hindi dahil sa may kinalaman din ito sa panggagamot Pinili ko ito dahil ito ho ang nakatadhana sa akin. At naniniwala ko na hindi kayang magsinungaling ni Aling Toyang nang sabihin niyang ako ang magiging tagapagligtas ng Baryo Ginubatan. Ha! At talagang bayani pa talaga iho ang inasam mo. Natatawa ako sa iyo. Pero ano namang magagawa mo kung simpleng manananggal lang iniasa mo pa sa batang pamangkin mo? Natapos ang gabing yon sa pambababa at pang-aalipusta sa kakayahan ni Mampilo. Wala nang nasabi ang matanda buong gabi kundi mga panlalait at pamamaliit sa batang albularyo. Ngunit laking pasasalamat na lamang ng binata dahil hindi naman lahat ng kanyang mga kababaryo ay tulad ng sa pananaw ng matanda. Mas marami ang bilib sa kanyang kakayahan. Mas marami ang naniniwala sa kanyang lakas. Mas marami ang naniniwala na siya ang itinadhanang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mapamuksang nilalang ng dilim. Ilang buwan nang lumipas ay hindi na sila ginambala pang muli ng mga aswang. Dahil doon ay naging kampante ang mga ito. Muling bumalik ang luwag ng baryo. Ang pagsasaboy ng asin ay hindi na ginagawa. Gayon din ang pagroronda sa gabi ay kinatamaran na. Dahil doon ay hindi nalalaman ng mga tao na may ilang piraso ng nilalang na nagmamatsyag sa naging pagkilos ng mga tao sa baryo. Walang nakakabatid na halos 1 buwan na pala silang sinusubaybayan at pinagpaplanuhan. Kanor, bakit nagmumukmuk ka dyan? Hindi ba't araw ng pagpapadalisay mo sa iyong agimat ngayon? Bakit hindi ka pa kumilos? Iniisip ko lang po kasi kung talagang karapat dapat ba akong tawaging albularyo. Ka nagkaroon ng pag-aalinlangan. Mukha ho kasing tamang sinabi ni Mampilo sa akin na wala ho talaga akong kwenta. Bakit ka ba kasi nakikinig sa matandang hukloban na yon? Tama naman po kasi mga sinasabi niya tungkol sa akin Alam kong di sapat ang aking kakayahan para lumaban at pumatay ng mga aswang. Paano po ako magiging tagapagtanggol? Kung ako naman ang kanilang inililigtas. Alam ko na kung ano ang mangyayari, Kanor. Ipinakita na sa akin ng espiritong gabay.
Ikaw talaga ang nakatadhanang maging tagapagtanggol. Huwag kang panghinaan ng loob dahil lamang sa iyong mga naririnig. Mas maniwala ka sa mga taong may bilib sa iyo. At huwag magpapaapekto sa iba. Tandaan mo yan. Salamat po, Aling Toyang. Talagang mula simula ay hindi po ninyo ako pinabayaan. Huwag mo na kasing pinapansin yung matandang pilo na yon. Inggit at selos lang yon kaya ka pinag-iinitan. Ay sus, bakit naman kasi di mo nalang pansinin eh? Mukhang hanggang ngayon talagang deads na dead sa inyo yung matanda eh. Ay tapos na yung oras namin, Kanor. Mas lalo siyang masasaktan kapag dinugtungan pa namin ang aming nakaraan. Bakit naman po? Bakit din na lang po ninyo hayaan na muli kayong mag-ibigan? Sa tingin ko po nagmamahalan pa rin naman po kayong dalawa eh. Basta, malalaman mo rin ang sagot kung bakit, iho. Sa takdang panahon ay masasagot din ang tanong kung bakit di na kami pwede. Alam niyo po, Aling Toyang, ang pag-ibig ay wala sa edad. Kung talagang may pagtingin at nararamdaman pa kayo sa isa't isa, huwag po ninyong pigilan. Sabi nga po ng iba, maikli lang ang buhay. Palagi nating piliing maging masaya. Hindi na siya sinagot ni Aling Toyang. Bagkus ay itinuloy na lamang nito ang pagtuturo sa iba pa niyang kaalaman. Mga malalakas na orasyon na maaari niyang magamit sa pakikipaglaban at panggagamot. Ani ay yun na lamang ang huling maituturo sa kanya ng minamahal at inirerespetong matandang guro. Tiyo Kanor, may pinapasabi po si Kapitan sa inyo. Oh, ano daw yun? Magkakaroon daw mamaya ng piging at handaan sa plaza. Isang kasiyahan ang iniaalay para sa iyo. Iniaalay? Masyado namang napakabanal ng salitang yan, Buboy. Hindi ako santo para alayan, no? Tiyo, hindi ganon. Ay teka, nakalimutan ko yung binili nila sa akin eh. Ano nga ba yun? Yung parang nagbibigay sila ng tropeyo. Ganon. Tapos, tatawagin ka sa entablado. Tapos, yung paparangalan. Baka ang sinasabi mo ay pagkilala. Ayun! Yun nga po yun, pagkilala. Baka naman para sa iyo yun. Hindi para sa akin. Ikaw kaya yung nakapatay sa manananggal. Sabi nga po, meron din daw ako eh. Pero ikaw po talaga yung paparangalan. Ano ba yan? Kakabulol? Papa... Paparangalan. Yun nga po. Kasi dahil sa lahat ng mga naitulong mo sa ating baryo. Ano tiyo? Punta tayo ha. Balita ko maglilitsyon daw si Kapitan eh. Ayaw kong palampasin yun kasi siya lang naman malangisan yung bibig natin eh. Tayo pa ang aayaw. Ba yun? Ikaw puro kasibaan ang nasa utak mong bata ka. Ang taba-taba mo nakakalamon eh. O sige na, pupunta tayo. Yay! Salamat, Tiyo Kanor. Ang saya-saya ko. Bago kayo magsaya dyan, alalahanin nyo, gabi gagawin ng parangal. Huwag papakampante sa tahimik at maliwalas na gabi ha. Maging alerto pa rin sa kapaligiran. Opo, tatandaan namin yan, Aling Toyang. Ang kasiyahan ngang yun ay para sa mga naging bayani. Silang mga tumulong sa pagkakapatay ng manananggal. Lahat ay inilista at lahat ay pinapunta sa plaza. Masayang-masaya ang mga tao sa pagdiriwang na yon dahil naging simbolo din ito ng kanilang tagumpay at sa pagtahimik na ng kanilang baryo. Inisip ng lahat na dahil sa pagkamatay ng babaeng manananggal na yon ay natakot na ang mga kasamahan nito na gumawa ng panibagong gulo. Ang kasiyahang yon ay pinlano na ng kanilang kapitan. Nagkaroon ng kainan at inuman ng mga nakalalasing na inumin. Ang ibang kalalakihan ay nagpakalango sa alak. Hindi naman mapakali si Kanor sa kanyang kinauupuan. Gayong panay ang alok sa kanya ng kanyang mga kababaryo ng inumin ay hindi niya magawang tanggapin. Sa isip ay dinabaling isipin ng mga ito na siya ay suplado at namamahiya. Basta't ayaw lamang niyang malasing
at baka wala siyang magawa kung sakaling may mga umatake at maghiganting aswang. Hindi naman kasi imposible yon sa pananaw ni Kanor, lalo't nararamdaman niya ang pag-init at pagkulo ng langis sa kanyang bulsa. Alam niyang kanina pa may aswang na nakikihalubilo sa kanilang pagtitipon. Binalaan niya agad si Aling Toyang na naroon ng kanyang ama. Hoy, Buboy! Hinay-hinay lang sa pagkain ha. Baka mamaya pag nagbago na ng anyo yung aswang hindi ka na makatakbo niyan. Po, may aswang na nakahalubilo dito sa atin ngayon, Tiyo. Oo, pero huwag ka maingay ha. Kanor, maging alisto ka. Opo, nararamdaman ko sila, Aling Toyang. Hindi lang isa, marami sila. Paanong marami? Halos puro kababaryo natin ang mga nandito, Tiyo Kanor. Huwag kang papalin lang sa iyong mga nakikita, Buboy. Ilan sa mga kasama natin ang nagpapanggap lang. Ang ibig niyo pong sabihin, yung iba dito ay... Oo, ginagaya lamang nila ang buwangis ng iba nating kasamahan. Hindi ko alam kung ano ang punto nila kung bakit nila ito ginagawa Dapat tayo maging mapagmatsyag. May pinaplano silang di maganda. Bakit di pa po ninyo sila labanan? Hindi pwede. Napakarami nila. Tingnan mo yung mga kasama natin, Buboy. Halos lahat sila, lasing na. Basta't wag na lang muna tayong maingay. Magkunwari tayong walang alam. Kinakabahan po ako. Ako man natatakot din. Pero alam kong ako lang ang sadya nila ngayong gabing ito. Ikaw na munang bahala kay tatay ha. Ilalayo ko mga aswang na yan dito para walang mapahamak. Pero Tiyo, nag-iisa ka lang Kaya ko to. Magtiwala ka sa akin, Buboy. Sige na nga po. Ako na pong bahala kay Tiyo. Nauna nang nagpaalam si Kanor kahit di pa tapos ang kanilang selebrasyon. Naging mainit kaagad ang tingin sa kanya ng ibang tao. Ramdam na ramdam ni Kanor ang init na yon. Kaya naman, mas tinalasan pa niya ang kanyang paningin kung sino-sino sa mga yon ang nakaabang lamang para siya ay masaktan at mapuksa. Paghihiganti ang hangad ng mga aswang na yon. Sa kanyang paglalakad, ay iniisip niya talagang hindi pa siya handa sa pakikipagsagupaan. Maski ilang piraso na ng agimat at medalyon ang ibinigay sa kanya ng kanyang guro, ay nakakaramdam pa rin siya ng takot at pagdadalawang isip na siyang nakakapagpahina sa taglay na kapangyarihan ng mga anting-anting. Paano kung sa pag-alis kong yun doon sa plaza gumawa ng hindi maganda yung mga aswang na yun? Paano kung patayin nila mga tao na walang kalaban-laban? May narinig siyang mga yapak na sumusunod sa kanya. Papaano kung di ko talaga kayang labanan ng mga aswang na ito? Tatanggapin ko na lang ba yung kamatayan? Tanong nito sa sarili. Huminga siya ng malakas at inipon niya ang natitira pa niyang tapang. Nasa kalagitnaan siya ng pagninilay-nilay nang bigla niyang naramdaman mula sa kanyang likuran ang paparating na may malakas na puwersa. Ngunit paglingon niya sa likod, ay wala namang ibang nilalang na naroon. Agad niyang inilabas ang kanyang anting-anting at itinaas ito. Nagdasal siya ng taimtim. Umasang mabibigyan siya ng lakas at proteksyon ng mga espiritu ng kalikasan. Huwag ka na magtangka, halimaw! Hindi mo ako masisindak! At mas lalong hindi mo ako matatakot! Nasaan ka? Magpakita ka! Lumabas ka! Sa liwanag ng bilog na buwan, ay napansin niya ang isang nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Tila nag-aabang lamang ito ng tamang pagkakataon para sumugod. Nakikita na kitang demonyo ka! Lumabas ka dyan! At huwag kang duwag na kung kailan nakatalikod ako sa kakaatake! Sa isang iglap, lumabas mula sa mga anino ang isang malaking aswang. Mahaba ang nakalugay na buhok nito. May nanlilisik na galit na mga mata. Ang kanya mga kukoy matutulis at ang mga ngipin ay animoy pangil ng isang mabangis na hayop at may tumutulo pang mga laway na parabang takam na takam sa kaning nakahain sa kanyang harapan. Nagpakawala ng isang malakas na sigaw ang aswang at mabilis na sumugod kay Kanor. Walang dalang anumang sandata ang binata subalit naihanda naman niya ang sarili sa pakikipagpambuno gamit ang sarili niyang lakas at galing sa pag-oorasyon. Dahil wala na masyadong oras sa pagdarasal, ay sinalubong na niya agad
ng malakas na suntok sa muka ang sumugod na aswang. Matigas ang mukha ng aswang na kanyang kalaban. Tila di nito iniinda ang kanyang pagsugod. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tahimik siyang nanalangin habang walang tigil sa pakikipaglaban. Inaamin niyang bagamat babae ulit ang kanyang kalaban, ay mas malakas ito sa kanya. Kakaibang lakas ang taglay nito. Muling sumugod sa kanya ang aswang, at sa pagkakataong yon ay alam niyang huli na para siya ay umiwas. Hindi niya magawang paniwalaan ang sarili na nalalagay siya sa ganoong kaalanganing sitwasyon, gayong siya pa naman ang ipinagmamalaking magiging kapalit ni Aling Toyang. Inamin niya na mahusay talaga siya sa panggagamot, ngunit pagdating sa pakikipaglaban ay hindi niya alam kung hanggang saan ang kanyang hangganan. Malapit na sa kanyang katawan ang matutulis na kuko ng aswang. Ngunit bago pa man yung bumaon sa kanyang katawan, ay may itak na biglang iwinasiwas sa likod ng aswang. Isa yung pilak na itak. Madali lamang yung naihiwa at walang nagawa ang masamang nilalang kundi ang ilayo ang sarili sa tiyak na kapahamakan. Nakita ni Kanor si Mampilo na duguan dahil sa dugong tumatagas mula sa katawan ng nasugatang aswang. Ano bang ginagawa mo, binata? Talaga bang ipinapahiya mo si Toyang dahil sa katangahan at karuwagan mo? Mampilo, Sinasabi ko na nga ba at tatambangan ka ng aswang sa iyong pag-uwi. iniligtas niyo po ako ulit. Oo, at sa susunod ay hindi na ulit kita ililigtas. Bahala ka na sa buhay mo. Alam ko pong galit kayo sa akin pero bakit po palagi niyo akong inililigtas? Hindi ito ang tamang oras para magdaldalan. Ayan na naman ang aswang, oh. Susugurin tayo, Kanor! Mabilis na naging handa si Mampilo sa paparating na aswang. Mabilis nitong naiwasan ang pag-atake sa kanya. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang matalim na itak at muling natamaan sa braso ang aswang. Napatras ito, ngunit hindi pa rin sumusuko. Bumalik ito na mas mabangis at mas mabilis. Tumalon ito sa ere. Sinusubukang sakmali ng aswang ang matanda. At sa muling pag-atake ay naabot at nakalmot na nito ang braso ni Mampilo. Doon palang parang natauhan ng binatang albularyo. Makikita na magaling at bihasa sa pakikipaglaban ang aswang na kalaban nila. Kabaliktaran na ipinakitang kilos ni Kanor, ngunit kahit ganon hindi man sanay sa ganitong laban, meron naman siyang lakas ng loob at paniniwalang mananalo siya. Sa isang mabilis na kilos, inilabas niya ang isang garapon ng banal na langis mula sa kanyang bag at binuksan ito. Ibinilandra niya ang langis sa harapan ng aswang at sa isang iglap ay biglang nagkakakawag ang aswang. Panay ang haplos nito sa katawang nasabuyan ng langis. Nakita naman ni Kanor na tila nalapnos ang bahaging yon sa katawan ng kalaban. Umatungal ito ng napakalakas dahil sa labis na sakit. Dahil sa nakitang yon, ay parang biglang luminaw ang isip ni Kanor at naalala ang mga itinuro sa kanya ng kanyang guro na si Aling Toyang. Kailangan niyang gamitin ang isip at maging matalino sa pakikipaglaban. Nagpatuloy ang laban, gamit ang kanyang mga natutunang teknik mula sa kanyang guro. Nagawang masugatan ni Kanor ang aswang ng maraming beses. Ngunit matibay ang halimaw. Sa bawat sugat na natamo ng aswang, ay siya namang balik din nito sa kanila ni Mampilo. Bawat atake ay may kapalit agad na pagsugod. At habang nasusugatan ng aswang, mas lalo itong bumabangis at tumatapang. Gigil na gigil ang aswang. Ang gabi na dapat puno ng kasiyahan para kay Kanor ay napalitan ng isang mapanganib na gabi at mas lalo silang nanganganib sa bawat minutong lumilipas. Wala ka bang sandata man lang diyang dala, Kanor? Wala po eh. Tiyo Kanor, eto, saluin mo. Pagkarinig niyon, ay nakita niyang inihagi sa ere ng pamangkin niyang si Buboy ang buntot pagi na di niya nakitang dinala pala ng kanyang pamangkin at ginamit bilang sinturon. Mabuti pa talaga ang bata, marunong mag-isip at maganda. Naturingan kang naturuan ng isang magaling na albularyo pero lampa naman at Tigilan mo na yan, Pilo. Hindi yan nakakatulong. Alam niyo ba kung bakit kami narito? Narinig namin ang malakas na atungal ng aswang.
Napatingin si Aling Toyang sa dugo ang babaeng aswang. Ngunit imbis na takot at panghihina ang nakita ni Aling Toyang, ay nakita niya ang malaking pagngisi nito. Para itong nang-uuyam. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po, Itay. Yung mga tao sa plaza, Tay, kumusta sila? Hindi ko alam. Pagkarinig namin ng atungal ng aswang ay agad kaming sumugod dito dahil nag-aalala ko sa iyong kalagayan. Mapapahamak ang mga tao, Itay. Hindi, Aling Toyang, ito na ba sinasabi mong kapahamak ang mangyayari sa ating baryo ginubatan? Maganda kayong lahat. Dahil hindi lang isang aswang ang kalaban natin ngayong gabi. Isang pamilya ng malalakas at makapangyarihang aswang. Mula sa dilim ay lumabas ang taong kilalang kilala nila. Walang iba kundi ang kanilang kapitan. Napalunok si Canor nang makitang unti-unting nag-iba ang itsura ng kanilang kapitan. Galit na galit at may tumubong matulis ng ngipin at kuko. Tumangos din ang nguso nito at nagmukhang tila asong ulol. Nagpakita rin sa kanila sina Aling Pilar at ang mga batang kanyang ginamot. Sa isang iglap ay nagsipagbago sila ng anyo at nag-anyong mga nakakatakot na nilalang. Hindi makapaniwala si Canor sa kanyang nakikita. Napakaraming aswang ang nasa kanilang harapan. Halos doble sa kanilang bilang. Walang ya! Kamatayan na naghihintay sa atin dito! Napakaraming aswang yan! Tiyo, anong gagawin natin? Naging malikot naman ang paningin ni Canor. Naging palipat-lipat ang tingin niya sa kanyang mga kasama. Natandaan niya ang hula sa kanya ni Aling Toyang na bagamat may liligtas niya ang baryo laban sa mga aswang, ay mayroong magbubuwis ng buhay sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang naroon na kasama niya ay ang kanyang pamangkin at ama. Iniisip pa lamang na isa sa mga ito ang magsasakripisyo ng kanilang buhay, ay di na niya magawa pang mag-isip kung ano ang kailangang gawin. Ilang sandali pa'y sumugod na ang mga aswang. Napatulala siya at pinanood na lamang ang nagaganap na labanan sa pagitan ng kanyang mga kasama. Laban! Sigaw ni Mampilo na itinaas ang kanyang hawak na itak na animoy isang katipunero na handang labanan ng mga aswang. Mabilis kumilos sa matanda at ilan na sa mga batang aswang ang agad nitong napaslang. Hindi makapaniwala si Canor sa nakikitang lakas at katapangan na matandang palaging kumukwestiyon sa kanyang kakayahan. Nakita niyang magkatalikod na sila ni Aling Toyang. Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Nagising lamang ang kanyang tapang nang makita niyang isang aswang ang humablot sa kanyang ama. Nagsisigaw ang kanyang ama at nakita niyang nakikipagtagisan rin ito ng lakas sa lalaking aswang. Nagdesisyon si Canor na tawagin ang espiritong gabay para sa karagdagang tulong. Sa pamamagitan ng kanyang anting-anting, itinaas niya ito at nagpakawala siya ng isang matinding dasal at ritual. Humingi siya ng gabay at lakas. Sa hindi may paliwanag na pagkakataon, nadagdagan ng kanyang lakas. Tumuwid ang kanyang isip. Naalala niya ang bawat orasyon at dasal na itinuro ng kanyang guro. Inatake niya ang aswang na kalaban ng kanyang ama. Pinaghahampas niya ito ng hawak niyang buntot pagi. Alam niyang nasusugatan at nasasaktan niya ang aswang, ngunit hindi sapat yon upang mapaslang niya ang kalaban. Nang makita niyang nasa malapit si Mampilo, ay inagaw niya ang hawak nitong itak at mabilis na itinarak sa puso ng aswang ang kanyang sandata. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Napatay ni Canor ang pinakapinuno ng mga aswang. Nang makita ng mga aswang na patay na ang kanilang pinuno, ay agad silang nagkanya-kanya ng pulasan. Hiningal si Canor. Ramdam niya ang pagod sa kanyang buong katawan at isipan. Hindi niya akalaing nagawa niyang makapatay ng aswang. Magaling ka naman pala, Binat! Hindi po ako makapaniwalang maririnig ko sa inyo mga salitang yan, Mang Pilo. Salamat to. Pero sa susunod baka pwede namang magdala ka ng sarili mong itak ng hindi ka nangaagaw. Kung naman ang mapapahamak sa ginawa mo Paano kung... Ha? Isang maigpit na yakap ang iginawad ni Canor sa matanda. Kayo po talaga ang magaling, Mang Pilo.
At sa maraming pagkakataong iniligtas niyo ang buhay ko. Alam kong tulad ni Aling Toyang ay espesyal din po ako sa inyo. Salamat po sa pagmamahal niyo. Papalaga sa akin, Mampilo, sa kabila ng kahinaan ko. Ano? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Kakamali ka sa mga sinasabi mo. Muli siyang niyakap ni Kanor. Humagulgol ang binata sa balikat na matanda. Salamat po. Puso niyo, Mampilo. Nais kitang maging guro para sa pagpapalakas ng aking katawan at isipan. Nais kong maging kagaya niyo. Hindi niyo man sabihin pero alam ko na may karanasan na kayo o di naman ay dati kayong birador ng aswang. Ang galing-galing niyo po, Mampilo. Kinabukasan ay natagpuan nilang nakakulong sa loob ng bahay ng kapitan ang mga bata at magulang ng mga ito. Gayon din ang kapitan na nakagapos. Sadyang pinlano ng mga aswang na gamitin ng pagkakakilanlan ng mga nagamot ni Kanor at ng punong barangay para linlangin at lituhin ang bagong albularyo. Nasadya namang naging epektibo dahil nasiraan ng loob ang binata nung una. Ang pagnanais itong mailigtas sa kamatayan ng ama ang siyang gumising sa kanya at nagbigay ng tapang upang makipagtunggali ayon sa kanyang kaalaman at natitirang lakas. Samantala, ang mga tao sa plaza naman ay nakauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Hindi gumawa ng anumang masamang hakbang sa kanila ang mga aswang dahil ang punteriya lamang nila ay si Kanor. Para sa kanila ay isang banta si Kanor at hindi nila maaaring baliwalain. Pinagplanuhan nila itong patayin sa oras na alam nilang mahina pa ito at kulang pa sa lakas at tapang. Ngunit sa kabila niyon ay nanalo pa rin laban sa kanila ang kinatatakutang bagong albularyo. May mga sugat ka, Pilo. Halika dito, gagamutin ko. Aro, kinikilig na yan. Hay, damo kang bata ka. Manahimik ka nga dyan. Baka mahambalos kita. Si Lolo Pilo naman talaga oh. Hindi naman piro. Abi, wag naman kayong palagi masungit. Paano po kayo sasagutin niya ni Aling Toyang kung mas malakas pa po ang tono niyo kaysa sa kanya eh? Siya nga naman ho, Aling Toyang, Mampilo. Total, tapos naman na po ang laban eh. Baka naman po pwede na ninyong ituloy ang inyong naudlot na pag-iibigan. Toya, baka naman marunong kang makinig sa mga bata, ha? Tingnan mo to. Ano ka ba naman, Pilo? Papatol pa eh. Ikaw naman. Bakit ba kasi hindi mo magawang tanggapin ako gayong ilang taon na akong naghihintay sa tamang pagkakataon natin? Gustuhin ko man, Pilo. Pero hindi pwede. Aling Toyang, kung ako po ang inaalala nyo Hindi kasi talaga tapos ang laban, Kanor. At hindi pa natatapos ang tunay na laban. Anong ibig mong sabihin? Yung kalaban kagabi, hindi pa yun ang huli. Babalik sila. Mas malakas, mas may puwersa. pero napatay na po natin yung kanilang pinuno, di ba? Hindi siya ang pinuno. Babae ang kanilang pinuno. At ang anak niya ang papatay sa... Papatay po kanino, Aling Toyang? Papatay sa akin, ganun ba? Hindi. Papatay sa mahal ko sa buhay? Ngunit hindi na siya inimik na matandang babae. Kung ganun kailangan natin paghandaan ng muli nilang pagsugod. Kailangan natin magpalakas din ng puwersa. Agad inilabas ni Aling Toyang ang kanyang libro at ibinigay yon sa kanyang estudyante. Aralan mo habang may natitira pa tayong oras. Habang ginagamot ni Aling Toyang ang mga sugat ni Mampilo, ay panay naman ang basa at buklat ni Kanor sa libro. Sa dulong pahina, nakita ni Mang Kanor ang kailangan niya. Tinandaan niya ang mga pangontra tulad ng bawang, asin, palaspas, buntot ng pagi at ang mga orasyon at dasal. Kanor, pwede ba kitang makausap? Ano po yun? Meron kasi akong gustong ibigay sa iyo eh. Ano po yun?
Nakita ko kasi na bukod sa buntot pagi wala ka ng iba pang sandata na ginagamit bilang pamuksa sa mga aswang. Ibibigay ko sa iyo ang pamanang punyal ng aking ama. Sana tanggapin mo ang talibong. Isa yung uri ng sandata na mukhang itak, ngunit higit na mas mahaba at mas matalas. Gawa rin yun sa pilak at ayon kay Mampilo, ay puno ito ng dasal na orasyon na mula pa sa mga punong babaylan na panahon pa ng mga Kastila. Namangha naman si Kano sa sinabing yon na matanda. Pero bakit po niyo sa akin ibinibigay ang yaman na yan na simbolo ng inyong pamilya? Simple lang ang sagot diyan, Kanor. Matanda na ako at wala akong ibang pwedeng pagmanahan niyan. Ikaw lang ang nakikita kong karapat dapat na magmay-ari niyan dahil Dahil ano po? pinagkakatiwalaan ka ni Toyang. May tiwala siya sa iyong kakayahan. Bagamat aaminin ko na hindi ko nakikita ang bagay na iyon sa ngayon, alam kong magagawa mo balang araw, Kanor. Makakaasa po kayong gagawin ko po ang lahat para mailigtas ang baryong ito, Mampilo. Kinaumagahan, pinagtipon ni Kanor ang mga naniniwala sa kanya at ang mga kayang lumaban sa mga aswang. Binalita niya ang nangyari noong nagdaang gabi. At dahil pinatunayan naman ng kapitan na naging bihag sila ng mga aswang at ginamit ang kanilang anyo para makapanlinlang at marami sa mga lalaki ang nagbigay ng suporta upang harapin ang mga aswang na susugod sa kanilang baryo. Agad silang naghanda. Naglabas sila ng mga dapat na sandata. Ang mga itak ay pinatalas na at inurasyonan ni Aling Toyang at Kanor. Ang iba ay nagkayas na rin ng mga kawayang ginagawang sibat. Ang mga kababaihan ay tumulong naman upang maglikas ng mga bata at matatanda. Inipon nila sa iisang lugar ang mga yon. Dinala nila sa simbahan sa bayan. Malugod naman silang tinanggap ng kaparian at ng parokya. Bilang ganti ay naglilinis at nagsiserbisyo ang mga bata at ilang kababaihan sa simbahan lalo na sa araw ng pagsamba. Ang mga sumunod na gabi ay naging tahimik. Walang anumang bakas ng kapahamakan sa paligid. Subalit alam ni Kanor na ang kapayapaang yun ay pansamantala lamang dahil ang kasunod ng kapayapaan ay kaguluhan. Ang pagpatay niya sa manananggal at sa aswang ay maaaring magdala ng mas malaking panganib. Alam niyang hindi magtatagal at babalik ang mga kalahi ng aswang upang sa gitna ng kanilang pagbabantay ay biglang mamatay ang mga ilaw ng gasera dahil sa malakas na hangin. Isang malakas na sigaw mula sa gubat ang kanilang narinig. Umalulong din ang mga aso at tila takot na iisa ang direksyon na tinitingnan. Sa gubat. Mga kababaryo, magsipaganda kayo. Paparating na ang mga aswang. Nang marinig yun ng mga kalalakihan ay agad nilang kinuha ang kanilang mga inihandang sandata. Sa isang iglap, naglabasan mula sa kagubatan ng mga aswang. Mga nilalang sila na may maitim na balahibo. Anyong taong katawan ngunit ang ulo ay kamukha ng isang mabangis at nauulol na aso. Agad dumatake ang mga ito sa mga tao. Malakas ang naging opensa agad ng mga aswang at doon nakita ni Kanor na hindi pa talaga handa ang iba nilang kasamahan sa totoong laban. Marami agad ang nasugatan sa mga nagwawalang aswang. Agad namang itinaas ni Kanor ang kanyang medalyon at muling nanalangin sa kanyang gabay. Muli ay naramdaman niya ang tila kuryenteng gumagapang sa kanyang katawan. Nagbigay yun ng lakas at kakaibang lakas ng loob para harapin ang mga aswang. Hinanap niya at nais niyang puntiryahin ang lider ng mga aswang. Subalit hindi niya ito makita. Ang tangi lamang niyang nakikita ay ang isang matandang babae na nagtatago sa likod ng isang puno. Nakatalungko ito at nagniningning. Ayos lang po ba kayo, Lola? Tanong ni Kanor habang tinutulungan ang matandang babae na tumayo. Halina ko kayo. Tulungan ko kayo. Kailangan niyo makaalis dito. Habang inaakay niya ang matanda, ay hindi na nito napansin ang biglang pagbabago nito ng anyo. Naramdaman niya ang lakas nito at ang pagbaon ng mga pangil nito sa kanyang balikat.
Liig niya talaga ang punterya ng aswang. Mabuti na lamang, saktong paglakbang niya ay naiiwas nito nang di sinasadya ang kanyang liig. Kakaiba ang init at sakit na nararamdaman ni Canor sa mga pagkakataong yon. Naisip niya kagad ang kanyang kamatayan. Ininda niya na matindi ang sugat na natamo. Sa talimba naman ng pangil ng nilalang na yon, ay halos bumaon ito hanggang sa kanyang buto sa braso. Subalit, sa isang iglap, nakita niyang sumugod si Aling Toyang at pinaghahampas ng latigong gawa sa buntot pagi ang aswang. Nararamdaman ni Canor ang pansamantalang kaligtasan. Ayos ka lang ba, iho? Sa sinabing yun ni Aling Toyang ay napadasal at napatingin sa itaas si Canor. Nagdasal siya na sana ay malalampasan nila ang pagsubok na yon at magtagumpay sila sa digmaan laban sa mga grupo ng aswang na yon na kinain na ng galit at pagnanais na makapaghiganti. Mabilis ang naging araw ni Aling Toyang. Bagamat matanda na, hindi nito iniinda ang pagod sa kanyang ginagawang paglaban at pagkilos. Agad niyang hinambalos ang dambuhalang aswang ng kanyang buntot pagi. Sinundan naman kagad ito ni Canor ng pagsaboy ng asin sa nasusugatan sanhi ng paglatigo. Nakikita niyang napupunit ang laman ng aswang dahil sa paghampas na ginagawa ni Aling Toyang. Nang masabuyan ng asin ang mga sugat na iyon, ay mas lalong naghumiyaw ang aswang. Napuruan nila ito at bumagsak sa lupa. Humiyaw ng pagkalakas-lakas sa mga kasamahan nito. Tila naman ininda ng pinunong aswang ang tinamong sugat. Inilabas ni Canor ang kanyang talibong at mula sa isang munting dasal na iginawad sa sandata ay nilapitan niya ang aswang at takmang pupugutan na ito ng ulo. Subalit mula sa kanyang likuran ay sumugod ang isang mas batang aswang. Mas mabigat na katawan ang sumandal sa kanyang likod. Naramdaman niya ang malakas na ungol ng batang aswang. Kasabay ng nanginginig na katawan. Agad niyang iniiwas ang kanyang katawan. At mula doon ay nakita niyang napaiga si Aling Toyang. Habang kagat-kagat ito ng aswang sa kanyang leeg. Unti-unti ay nanghina si Aling Toyang dahil sa tagumpay ngang naibaon ng aswang ang pangil sa leeg na matanda. Nangisay ito. Mabilis ang agos ng dugo mula sa nabutas na leeg. Hindi! Kasunod noon ay ang pagbaon ng kuko ng aswang sa katawan ng kanyang guro. Nabigla siya sa nangyari subalit agad na napuno ng galit ang kanyang dibdib. Inuwasiwas niya ng walang pag-aalinlangan ang hawak niyang matalim na sandata sa leeg ng halimaw. Nalaglag sa lupa ang ulo nito at tumandusay ang duguan nitong katawan sa lupa. Umalulong ng umalulong ang dambuhalang aswang na tila nananagoy sa naging kamatayan ng kanyang kasama. O mas tamang sabihin sa kanyang anak. Hindi, Toyang! Huwag pa kong iiwan! Nakikiusap ako sa iyo! Maagap nitong hinawakan ng kamay ng nag-iisang babaeng minahal niya. Nawalan na ng saysay ang matagal niyang paghihintay para sa babae. Sabi mo sa akin, alam mo na ba ang mangyayari ito, Toyang? Ito ba yung sinasabi mong dahilan kung bakit di na talaga tayo pwede? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Aling Toyang. Hindi na nito nasagot ang tanong ni Mampilo. Isang tango lamang ang kanyang nagawa bago bumulwak sa kanyang bibig ang marami at sariwa niyang dugo. Ilang sandali lang ay nawalan na ito ng buhay. Hindi ba sasayang ang lahat ng iyong sakripisyo, Toyang? Pinapangako ko yan sa iyo. Kinuha nito ang talibong na hawak ni Canor at sinugatan niya ang kanyang palad. Ang dugong pumapatak mula sa kanyang sugat ay mabilis niyang ipinahid sa talim ng lumang sandata na iyon. Hindi pa tapos ang laban, Canor. Lalaban tayo! Agad pinulot ni Canor ang ulo ng batang aswang at iwinigayway ito sa hangin. Ang inang aswang nito ay nagpakawala ng malalakas na hiyaw at pagatungal. Mga malalakas na alulong na tila nagtatawag pa ng mga kasamahan o di naman kaya'y alulong ng paghihinagpis sa napaslang na anak. Sa kabila ng tapang na unti-unting lumulukob sa buo niyang katauhan, ay ramdam ni Canor ang bigat ng sitwasyon. Mga kababaryo, kailangan natin magtulungan. Hindi tayo magpapatalo.
Atin ang baryong ito! Ipagtanggol natin ang ating tahanan! Agad nagsigawan ng mga tao at buong tapang nilang hinarap ang mga kalabang aswang. Bagamat marami ang natutumba at nasasaktan, ay wala pa rin sumusuko sa kanila. Nasa isip nila kung hindi sila magtatagumpay sa labang yon, ay magiging kawawa ang kanilang mga asawa at anak. Ang labang yon ay hindi lamang para sa kanilang lupa, kundi para sa kanilang mga pamilya. Marami na siyang napatay na aswang, ngunit hindi pa rin niya magawang lapitan ng babaeng pinuno ng mga aswang. Sadyang pinoprotekta nito ng kanyang mga alagad. Anak, kaya mo yan! Tutulungan kita kung ang haharap sa kapay! Itinapat ni Mampilo ang kanyang hintuturo sa kumpol ng mga nakaharang na aswang. Umusal ito ng isang mabagsik na orasyong kayang makapagpatigil sa pagkilos ng mga karaniwang aswang. Biglang bumagsak ang mga ito at hindi na makagalaw. Ang orasyong ginamit ni Mampilo ay isang klase ng dasal na tanging malalakas na albularyo lamang o antingero ang may kakayahan. Paano niyo po nagawa yon? Saka na lang tayo mag-usap, Kanor. Dalian mo! Paslugin mo na ang tambuhan ng aswang! Agad na nagmadali si Kanor at nilapitan ng pinuno. Pagbabayaran mo ang paghasik ng lagim! Katatakutan dito sa baryo ko! Mamamatay kang aswang! Tatagain na sana nito ang kalaban, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay muling naunahan siya ng tusong aswang. Agad itong nagbago ng anyo at ginaya ang wangis ng kanyang ama. Wag! Ako ito, anak! Wag mo akong paslangin! Natigilan ng binata sa eksenang yon. Hindi niya akalain na muling gagamitin ng aswang ang kanyang kahinaan. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na siya magpapatalo sa panlilinlang na ito. Patayin mo na ang aswang, Tiyo! Habang siya ay nakikipaglaban ay nakarinig siya ng sigaw. Nang makita ng aswang na determinado na siyang paslangin ni Kanor, ay mabilis ang naging galaw nito. Ngunit gaano man kaliksi ang kilos nito sa tangkang pagtakas, ay naabutan pa rin ito ni Kanor at pinagtatataga nito ang likod ng aswang gamit ang talibong na may dugo ni Mampilo. Hindi pa rin nagpatalo ang mabagsik at malakas na aswang. Inarap nito si Kanor at sa isang mabilis na kilos, tinamaan nito ang binata at siya'y natumba. Nagdilim ang kanyang paningin, ngunit narinig pa rin niya ang mga sigaw ng kanyang mga kababaryo. Tiyo Kanor! Bumangon ka! Sigaw ni Buboy habang patakbong palapit sa kanya. Nakita ni Kanor na sa ginawang yon ng pamangkin ay biglang nabaling dito ang tingin ng aswang. Alam na kaagad ni Kanor ang binabalak ng kanyang kalaban. Nakita niya kung paanong sinunggaban ng aswang ang kanyang pamangkin. Hinaplot nito ang bata. Sa gitna ng pagdilim ng kanyang paningin, naramdaman ni Kanor ang isang matinding init mula sa kanyang anting-anting. Parang binigyan siya ng bagong lakas sa mga espiritu. Bumangon siya, nahihilo-hiluman at halos dumidikit dilim ang paningin ay parang nakakaramdam siya ng dahan-dahan na pagaling. Nang luminaw-linaw ang kanyang paningin, nakita niyang nasa panganib si Buboy. Kaya't buong lakas niyang tinaga ang aswang na may hawak dito. Nang mapitiwan ng aswang si Buboy ay agad nitong inipon ang buong lakas niya at iwinasiwa sa liig ng aswang ang kanyang talibong. Nalaglag sa lupa ang ulo ng aswang habang ang katawan nito ay nangisay. Dumilig ang dugo nito sa lupa ng ginubatan. Agad binawi ni Mampilo ang sumpa ng kanyang orasyon sa mga galamay ng aswang. Muli ay agad nagpulasan ng mga ito nang makitang iwinigayway na muli ni Kanor ang ulo ng kanilang mabagsik na pinuno. Magsibalik kayo mga halimaw! Papatay namin kayo lahat! Papatay ko kayo! Aba na anak! Tapos na! Tapos na anak ko! Wala nang kalaban! Agad nitong hinawakan ng kamay ng anak na may hawak na sandata. Kinuha nito ang talibong at inabot yon kay Mampilo. Halos manghina si Kanor hindi dahil sa mga sugat na natamo at sa pagod ng pakikipaglaban. Biglang tila nawalan siya ng lakas dahil sa mga nakitang namatay na kasamahan. Nang may masmasan, ay nilapitan niya ang bangkay ni Aling Toyang. Wala na siya, Kanor. Mampilo, hindi ako naniniwala na siya talaga yung nakatakdang magbuwis ng buhay sa labanang ito.
Nakita na niya yung mangyayari. Ipinakita na sa kanya ng gabay. Malakas ang pakiramdam ko na dapat ako yun eh. Pero bakit? Bakit niya ibinigay ang kanyang buhay kapalit ng sa akin? Kasi espesyal kang tao sa kanya, Kanor. Kaya nga, galit na galit ako sa iyo dahil masayo niya itinuon ang kanyang oras. Nabaliwala ulit ako dahil sa iyo pero naiintindihan ko kung bakit. Kasi nakita niya ang mga katangian ko noon sa iyo nung nagsisimula pa lamang ako bilang isang albularyo. Ikinuwento na matandang si Pilo na noong kabataan nila ay siya talaga ang nakatadhanang maging albularyo dahil ito ay mula sa mga lahi ng mga malalakas na babaylan nung panahon pa ng mga Kastila. Ngunit itinigil nito ang kanyang pag-aalbularyo nang malamang ipinagkasundo sa isang lalaki si Toyang. Wala siyang nagawa dahil noong panahon nila ay hindi nila maaaring baguhin ang desisyon ng mga nakatatanda. Hindi kanya sinukuan kasi ayaw niyang matulad ka sa akin na itinigil ang pangarap dahil sa isang kabiguan. Kahit mahina ka, kahit isang lampa at duwag, hindi kanya sinukuan. Sana, Kanor, sana hindi ko rin sinukuan ang pangarap ko noon. Napasaya ko sana si Toyang. Pwede pa po nating mapasaya si Aling Toyang, Kapilo. Tinatanggap mo ba ako bilang iyong guro? Maski isa kong dropout? Tinatanggap ko ng buong puso. Sa gabing yun, kahit puno ng pagod at sakit ang katawan, alam ni Kanor na mas magiging matatag ang samahan nilang mga magkakabaryo. Ang kanilang tapang ang nagsilbing proteksyon nila laban sa mga mapanganib na aswang. At ito rin ang magsisilbi nilang proteksyon sa mga darating pang pagsubok. At sa muling pagliwanag ng araw ay magsisimula ang muli nilang pagbangon. At simula na rin ang mas lalong pagpapalakas ni Kanor. Darating ang araw na magiging biyasa din siya sa tulong ni Mampilo. At mula sa araw ding yon ay magkakaroon na ng bagong kahulugan ang bansag sa kanyang bagong albularyo. Wakas. Yes, hello mga ka-KB, mga kabangers, kabanong puli. Naku, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating kwento. So, sa mga bago pong dalaw dito sa ating channel, don't forget to click that subscribe button para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. And syempre, don't forget to click rin po yung ating like kung nagustuhan niyo po yung ating kwento ngayong araw na ito. And syempre, mag-comment na rin po tayo kung ano masasabi niyo sa kwento po natin. Ayan. At syempre, ito pong pinakamaganda sa lahat. Pagkatapos po nating makinig o magsubaybay dito sa ating channel, meron po akong bagong-bagong i-recommend sa inyo. Ito po ay bago sa ating Team KB. Okay, meron po tayong bagong narrator na napakagaling po, no? Siya po ay isang director po sa dubbing. Kasama ko rin po siya sa dubbing. At siya po ay nagboses po sa iba't ibang bida sa mga Korean telenovela or meron rin po siyang pinagbidahan din po sa mostly sa mga telenovela, yung mga Mexican. O isa po siya sa nagboses po kay Marimar. Di ba? So, marami po siya actually nga naging boses. Kumbaga, ito po ibibidahin po yung boses po ng ating naging bagong narrator po dito sa ating Team KB na patuloy po na magbibigay po sa inyo ng mga kwento, ng mga kababalaghan, kwentong aswangan, di ba? Para po medyo kayo po ay ma-relax, no? Kumbaga kayo po ay ma-entertain habang kayo po ay nagtatrabaho, lalo na po yung ating mga team OFWs dyan, at saka yung mga team sa mga nanay, team sa palengke, yung mga nagtatrabaho. Okay, so marami po tayo mga kasama po dyan na talagang nag-aabang po sa ating mga kwento ngayong araw na ito. So ngayon po, para po patuloy po kayo mabigyan ng walang tigil na mga magagandang kwento, ito po, ayan, ang bago po nating makakasama ngayon sa ating Team KB, walang iba kundi si Miss Lily. Okay, so ito pong channel po niya ay bagong-bago, ang Miss Lily Horror Stories. So naku, mga kababalaghan po yan, mga kwentong nakakatakot, mga kwento po na yun po, meron po mga aswangan. At ang good news niyan,
isa po ako sa makakasama po ni Miss Lily sa kanyang dramatization. No? Maririnig niyo pa rin po ang boses ni Kabanong doon. Opo, so yung, kumbaga, hindi po ako mawawala. Makakasama niyo pa rin po at maririnig niyo pa rin po ako. Okay, so yun po mga kaibigan, mga kabangers, no, mga ka-KB, sana po wag niyo pong kalimutan na subaybayan, no. Pagkatapos po nito, diretso na po tayo doon sa link na dito po inaano po natin, ipo-post po natin, ipipin comment po natin yung link po ng ating bagong kasama, si Miss Lily Horror Stories. So pakinggan po natin 'yon. Maraming salamat.